Please turn with me to 1 Corinthians chapter 1 verse 10 and 11. Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 10 and 11. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. May the Lord bless the proclamation of His word this morning. Ang 1 Corinthians chapter 1 verse 11 hanggang sa 17 ay patungkol sa pagkakaisa sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Nang matapos po si Apostle Paul ay nagbigay ng pasasalamat sa Panginoon para sa mga Corinthians dahil sila po ay nasa kalagayan ng biyaya ng ating Panginoon. Kumbinsido po si Apostle Paul ay inadress ni Paul kaagad ang problema ng division doon sa church at Corinth. Meron pong factions on which sinong Christian teacher, sinong mangangaral ang kanilang susundin. Merong nagsasabing, I am of Paul, I am of Cephas, I am of Apollos. Meron ding iba na nagsasabing, I am of Christ. At sinabi ni Apostle Paul sa kanila na itigil na ang ginagawa nilang yaon at magkakaisa sa ating Panginoong Hesukristo. After all, ang ating Panginoon ay hindi po nahahati. Hindi po divided ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi rin sila binautismuhan sa pangalan ni Pablo. Though si Pablo ay nagbaptize ng mga iilan sa kanila. At hindi po sinugo ng Panginoon si Apostle Paul to baptize, but to preach the gospel. At hindi po hindi i-risk ni Apostle Paul ang ebanghelyo na mawalan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pangangaral sa paraan ng mga eloquent speakers during that time. Alam natin mga kapatid na kung tayo ay na kay Kristo, bago na ang ating panlasa, bago na ang ating appetite, at yung mga makasalanang bagay dito sa mundo ay hindi na po yan nag-a-appeal sa atin. Na maaring si Satanas ay hindi magtatagumpay sa pag-charm sa atin ng mga makamundong gawain. But if he cannot charm us, certainly Satan can still harm us. At sa unang paraan, ginagawa ito ni Satanas sa pamamagitan ng paghahasik ng pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia. Kung ang ating relationship sa isa't isa ay magiging strained, ay affected po ang ating paglakad sa ating Panginoon, affected po ang ating pagsamba, and then magkakasala ang mga nakakakita po sa atin. Alam po ito ni Satanas, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ang ginagawa po ni Satanas is papasok siya sa church at maghahasik po ng mga conflicts and contentions among God's people there. At nakakalungkot po dahil maririnig natin ang mga churches na nasa conflict. Actually, it is really a great plague para sa isang local church. And it is a terrible epidemic. Parang pandemic na nga ito. Bakit po natin nasasabi? Ayon po sa isang survey ng mga churches, ay nire-report po nila yung mga conflict na nangyayari in the past 5 years. At napakaseryosong conflict po iyon na nagkakaroon po ng lasting impact sa buhay ng congregation. Pero sa conflict na iyon, according to survey, only 2% of church conflict involves doctrinal issues. 2% lang. Sa conflict na iyon, ang doktrina ang dahilan. 98% according to that survey ng mga church conflict ay nag-i-involve ng interpersonal issues. Problema sa relationship. In other words, simply because people cannot get along inside the church. And then 40% lang daw ng mga church members ang umaalis sa churches dahil sa
40% ng mga members na umaalis sa churches ay dahil sa conflict. 40%. So it's not predominantly about doctrinal issues. It's about interpersonal issues. People cannot get along with each other. Now, meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral sa umagang ito. Una, the source of the report. We are focusing on verse 11. And pangalawa, the problem of contention na ibinalita ng mga tauhan ni Chloe kay Apostle Paul. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pag-aaral. Again, para po sa kaalaman ng lahat at sa ating mga bisita, ang message po natin ngayong umagang ito ay hindi po katugunan sa existing na nangyayari sa ating church, kundi tayo po ay nagkakaroon po ng expository series ng 1 Corinthians at talagang nadadaanan po natin ang topic na ito. But an ounce of prevention is better than a pound of cure. Tandaan po natin yan. At wala pong message na aksidente. Ay talagang inihahanda tayo ng Panginoon. Dahil yung mga minor issues dito sa church, kung hindi po ma-address ng tama, ay maaaring makakapag-cause po ng problem ng relationship with one another. At hindi na magiging maganda ang ating patutuo sa harap ng mundo. Tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa umagang ito. For such a time as this, ay niloob ninyo na madaanan namin ito sa expository series ng 1 Corinthians. At naway mangusap kayo sa bawat isa sa amin at makita namin ang kabuuang magandang picture ng inyong katawan bilang lokal na church. At tulungan ninyo ang inyong lingkod na maipaliwanag ito at para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. The source of the report. Verse 11, sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. So, iniulat po ni Apostle Paul sa verse 11 na iilan sa mga tauhan ni Chloe ang nag-ulat sa kaniya patungkol sa mga pagtatalo-talo na nangyayari doon sa church ng Corinto. At yung mga pagtatalo-talo na yon, ang siyang dahilan kung bakit meron pong factions into different groups inside the church. At ang bawat faction na iyon ay nagkiklaim na sinusunod nila ang isang particular teacher or particular individual. Marami pong mga commentators, mga kapatid, ang naniniwala na si Chloe ay isang negosyanteng babae, parang si Lydia. And ang kanyang mga tauhan ay miyembro ng church doon sa Corinto. At sinugo niya ang kanyang mga tauhan na puntahan si Pablo doon sa Efeso because Paul was in Ephesus at that time of writing the first epistle to the Corinthians. In any case, meron talagang disturbance doon sa church ng Corinto. And it motivated the people of Chloe na dalhin ang balita na iyon kay Apostle Paul. Doon po sa Efeso, nagbiyahe po sila. At doon si Pablo sa Efeso nagministeryo at that time for 3 years. Kung mababasa natin ang Acts chapter 20. And our text teaches us a practical lesson pagdating sa pasapasahan ng ulat at balita. Kung tayo po ay magbigay ulat patungkol sa isang tao or patungkol sa isang pangyayari, kinakailangang tiyakin po natin na lagyan po natin ng signature ng pangalan natin sa dulo. Nakuha po natin? Kailangang lagyan po ng signature na tayo po ang nag-ulat at tayo po ang pinagmulan. Hindi po maaaring i-blind item po natin. If you're going to tell something that somebody said, gawin po natin ang illustration ng Biblia. At sinasabi po ni Pablo, I'll tell you who reported the matter to me. It came from the people of Chloe or the household of Chloe. And it was these people who told me, who reported to me this problem. Now, kung ang isang tao ay willing na ilagay ang kanyang pangalan doon sa dulo ng ulat, ilagay ang kanyang signature doon sa dulo ng ulat,
karapat-dapat pong pakinggan ang taong iyan. At kung ang pangalan po natin na ilalagay po natin sa dulo ng ulat, masya-shutdown po ang lahat ng chismis at gossip sa loob ng iglesia. Hindi po pwedeng i-blind item. May nagsabi po sa akin. Sabihin mo kung sinong nagsabi na yan. Di ba? Hindi pwedeng mananatiling blind item. Otherwise, kung nais mong i-blind item ang pangalan mo, wag na lang. Kasi wala pong accountability yan. Or better, sundin po natin ang sinasabi ng ating Panginoon that if you are offended against anybody in the church, go directly to that person and settle the matter with him. Pakinggan po natin si Charles Spurgeon. Ang sabi po ni Spurgeon, Paul does not go beating around the bush, or Paul does not go beating about the bush, but he speaks straight out and gives the name of his informants. For persons who bring reports about others should always be ready to have their names mentioned. Yun ang sabi ni Charles Spurgeon. It may be unpleasant for them, but it is sometimes necessary to do unpleasant things. And those who will not allow their names to be mentioned in connection with a statement that is averse to the character deserve no notice whatsoever. So yung mga hindi willing na ilagay ang kanilang pangalan as source of information ay hindi po karapat-dapat na pakinggan. So sinabi po ni Apostle Paul, I have been informed by the household of Chloe concerning you. And take note of this, tinawag pa rin sila ni Apostle Paul na brethren, mga kapatid. I have been informed. Ang Greek verb deiloo ay nangangahulugan po ng information na natanggap ni Pablo ay hindi po hearsay. Hindi po sabi-sabi, hindi po rumor, hindi po chismis, kundi isang malinaw na ulat. That's the meaning of the original Greek language. At nais ni Pablo na malaman ng mga taga-Korinto na meron siyang sapat na ebidensya patungkol sa knowledge niya sa pagtatalo-talo na nangyayari doon po sa Korinto. So, tinawag niyang brethren, mga kapatid. And ito po ay nangangahulugan na sa kabila ng kanilang mga weaknesses as a church, ay itinuring pa rin sila ni Apostle Paul na brethren. At sa pagtawag ni Pablo sa kanila na brethren, ini-emphasize talaga ni Paul ang pagkakaisa at ipinapakita ni Pablo yung kahangalan ng disunity sapagkat sila po ay magkakapatid sa isang pamilya ng ating Panginoon. So again, hindi po natin alam kung sino po si Chloe or sino po yung mga tauhan na galing sa household of Chloe na nag-report kay Paul, pero pinupuri din po natin sila sa kanilang courage and devotion. Hindi po nila ikinubli yung problema mula kay Pablo. Na-burden po sila patungkol sa nangyayaring iyon at doon po sila sumangguni sa tamang tao. And it was the Apostle Paul. At hindi rin po sila natakot na ibigay yung kanilang signature as source of information ni Apostle Paul. Hindi po blind item ang nangyari, mga kapatid, mga kaibigan. Yung blind item usually sa church, imbis na nakakatulong sa problema, nakakadagdag pa ng problema. That's the first point, the source of the report. Pangalawa, the problem of contention, the report itself, ang laman ng ulat mismo. Verse 11 once again. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo. Nasa inyo'y may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Quarrels in most English translations. Galing po ito sa Greek word na eris or erase. At ito po yung basic problem. Hindi lang merong differences of opinion doon sa church at Corinth. Kung differences of opinion lang, normal lang yun sa isang church. Normal yun. I mean, that's real. Merong naniniwala sa 1689 federalism, merong hindi, merong different opinion on eschatology, merong
different opinions on Christian liberty, mga kapatid. That's normal inside the church. Pero hindi lang differences of opinion ang nangyayari doon sa Corinth, kundi quarrels, pagtatalo-talo na talaga. At nagre-resulta po sa division. Now, ganito po yung logical sequence ha. Una, nag-uumpisa po ito sa opinions. At kung merong tao na ayaw magpatalo sa kanyang opinion, di ba, ayaw talagang magpatalo, nagiging quarrel na yan. And then, kung nakakapag-recruit po siya ng mga taong kumakampi sa kanya, ay nagiging division na po yan. Nag-uumpisa po siya sa opinion, and then quarrel, and then division. At ang division po ay nangyayari hindi naman sa theological issues, kundi sa mga minor na mga bagay, mga personal preferences. Kung ang isang tao ay magsasabing ang aking opinion ay tama at ang iba ay mali, and this kind of thinking ay palagi pong nagre-resulta po sa schism, splinter ng isang iglesia. Nagre-resulta sa isang fragmented church or denomination. Ang sinasabi po ni Apostle Paul, that kind of reasoning is of the flesh. Kung ating ipagpapatuloy po ang ating pagbabasa. And no wonder na brinand po ang church doon sa Corinth as carnal, worldly, and fleshly. Now, ang salitang contention, sa English word kasi na quarreling ay medyo hindi masyadong mabigat. Pero ang original Greek word po ng contention, sa verse 11, sinabi ko na kanina, eris, ang ibig pong sabihin po nito ay hot dispute. Very fiery, emotional disagreement. Galing po ito sa Greek mythology, yung Greek goddess na si Eris. Kung kayo ay nag-aaral po ng Greek literature, si Eris, yung Greek goddess, siya po ang tinawag na goddess of discord. Na wala na po yung ibang ginagawa itong goddess na ito, kundi mag-instigate ng feuds, bickering, pag-aaway, pagtatalo-talo ng mga tao doon sa Greece. And nilista po ni Apostle Paul itong quarreling na ito as destroying relationship. Destroying relationship. And there are two other places in the scriptures na ginamit po itong salitang eris. Ang una po ay Romans 1:29. Please turn there. Romans 1:29. Ito po ang nakakatakot dahil itong eris na ito, itong debates, itong pagtatalo, strife, contention, ay nilevel po ni Apostle Paul sa kasalanan ng homosexuality at kasalanan ng people who reject God from their thoughts, na gusto nilang burahin ang Panginoon mula sa kanilang isipan. So mabigat pala talaga ang schism, yung pagtatalo-talo. Kung hindi tayo mag-ingat, mabigat pala talaga ito. Kasi nilevel po ni Apostle Paul ang pagbabanggit ng eris or contention sa mga ganoong kasuklam-suklam na kasalanan sa harapan ng Diyos, katulad ng homosexuality and erasing God out of their thoughts. Ang sabi po dito, napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit, pagpaslang, pag-aaway, this is the word, eris, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, mahilig sa chismis. So, it's really interesting that this word is listed with the sins of homosexuals and those who did not want to retain God in their knowledge. That's how weighty contentions are in the Church of Christ. It really destroys the Church of Christ kung hindi po ma-handle ng tama ang mga disagreements of opinions inside the church. Pangalawang place ng banal na kasulatan na binanggit ang salitang eris is Galatians 5:20. Again, talagang binanggit ito along with the sins na dinescribe as fruit of the flesh. Ang sabi po dito sa Galatians 5:20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho,
pagkagalit, pagkamakasarili, pagkabahabahagi, mga pagkakampi-kampi. So itong pagtatalo, ito yung eris, mga kapatid. And in the Greek language, it describes a person na talagang contentious lang, mahilig sumalungat. Ganyan na talaga, mahilig sumalungat. That is the way that person is all of the time. These people are in disagreement all the time. Sa colloquial term, they always want to play the devil's advocate. At nabubulabog po ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. They have a disagreeable spirit and they just want to be at odds with anybody. So, mag-ingat po tayo sa ganoong espiritu sapagkat kung meron mang mas ginagamit or pinaka-ginagamit si Satanas upang sirain ang isang iglesia, ginagamit ni Satanas madalas ang mga ganitong contentious spirit and fault-finding spirit and disagreeable spirit inside the church. Hindi kailangang i-destroy ni Satanas ang isang miyembro ng church o isang family ng church. He doesn't have to do that. He just has to to sow discord and quarrel and contention inside the church. Dahil alam po ni Satanas na kung ang church ay nagsisiraan, meron pong pag-aaway, alam ni Satanas na ang ating patutuo sa lipunan ay maa-affected. Isang commentator ay nagsasabi, ang salitang eris din, yung eris in Greek language, it is the contention which is born of envy, ambition, the desire for prestige, gustong sumikat, the desire for place and prominence. Galing po ito sa puso na punong-puno ng inggit, jealousy. One commentator said, Eris is the spirit that is born of unbridled and unholy competition. Mahilig lang talaga sa competition. Everything is a competition for that person. At kung merong sumalungat sa kanya, talagang mathi-threaten siya. Gusto niyang panalo palagi sa pagtatalo. Gusto niyang panalo palagi sa argument sa kahit anumang topic na pag-uusapan. Ay delikado po ang ganoong espiritu sa loob ng iglesia. So it comes from the desire for place and power and prestige and the hatred of being surpassed. Ayaw lang talagang matalo. And sabi po ng isang commentator, it is essentially the sin that places the self in the foreground and is the entire negation of Christian love. Talagang inuuna ang sarili. It is the characteristic of the man who has forgotten that only he who humbles himself can be exalted. Nakalimutan ng taong ito na ang nagpapakumbaba sa kanyang sarili, siya lang ang itataas ng Panginoon. Di ba ang sabi ng Biblia, humble yourself before God and He will lift you up. Now what this person is doing is, he is always lifting up himself. He is always exalting himself, notwithstanding the warning in the scriptures that says, pride goes first before destruction. Bago pa daw nahulog ang isang tao, siya muna ay yumabang sa kanyang puso, says the book of Proverbs. Now, kung ang isang iglesia ay meron pong challenge, generally speaking, ay dapat marunong tayong mag-work out ng mga challenges na ito. Sapagkat kung tayo ay tunay na born again, naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Nandito sa atin ang kanyang salita. Naniniwala tayo sa salita ng Diyos at nananatili tayo sa salita ng Diyos. At ito po ang governing principle ng ating buhay. We should be able to work out any problem because we have the Word of God. Whether ang problema na yan ay between husband and wife, between parents and children na parehong Christian, or between fellow believers in the local church. Dapat walang problema tayo sa pag-work out ng mga clashes, sa pag-resolve nito. Wala talagang rason, mga kapatid, kung meron pong isang problema na nananatili.
Merong rason. Meron pa rin. Meron pa ring mabigat na rason. We are still in the flesh. And that is a very big reason. Although we have the Word of God, although we are saved by grace, although we claim and we profess to submit to the authority of God's Word, and there should be no reason for us not to settle the matter. But there is one big reason na nananatili. Tayong lahat ay nasa laman pa. And so the tendency, kung pag-aaralan po natin ang mga church conflicts and divisions, ang tendency po mga kapatid, mga kaibigan, ay ang isang tao ay magre-recruit ng mga kasamahan sa iglesia na kakampi po sa kanya. Dahil somehow, meron pong pag-iisip ang mga taong iyan na majority rules or majority wins. But in actuality, sa church po ng ating Panginoon, in the final sense, sa iglesia po ng ating Panginoon, it's not the majority that rules. God rules. The Word of God rules. At kung hindi tayo magpapasakop sa kung anuman ang gusto ng ating Panginoon, ang Diyos po ay maniningil at maniningil palagi sa iglesyang iyan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay matapat at matuwid, which is bihira nating makikita sa kahit sino man dito sa mundo. Only God is 100% faithful and He is 100% just. Just because somebody goes out, merong conflict sa church, and when people begin to join sides, kumbaga kakampi na, which is wrong, it's not about who gets the most votes win. Hindi po. Hindi po yung tipong sino yung mas maraming kakampi, siya yung mananalo. Ang mananalo ay yung taong nagsasabing, Lord, nais po namin na ang kalooban ninyo sa situation na ito ang siyang mananaig. Sapagkat ito po ay iglesia ninyo. Ito po ay ministeryo ninyo at hindi po sa amin. Now, ang masaklap pa at ina-address po ni Paul sa later chapter, ang masaklap, kung anong nangyayari sa loob ng church ay ibinabalita doon sa tagalabas. Meaning to say, doon sa mga pagans. Kaya nga nirebuke ni Pablo yung mga Christians na nagsasampahan po sila doon sa human court composed of pagan judges. Talagang si Pablo po ay hindi niya ma-reconcile kung bakit ginawa yun ng mga Christians. We tell it to the community. Kung ano ang mga challenges na nararanasan dito sa loob ng church, we tell it to the pagans. We tell the matter to the unbelievers. Bakit hindi natin maaring sabihin sa kanila? It's because we are trying to reach them with the gospel of the grace of God. Kahit gaano pa kaganda ng community project ng isang church, kahit gaano pa kaganda ng community outreach program ng isang church, mawawala yung lahat, mamamatay yung lahat kung naririnig ng mga hindi mananampalataya na sa loob ng iglesia ay merong pagkabahabahagi at merong pagtatalo. Wala, patay ka agad ang sinindihang kandila ng ating mga evangelistic program. Bakit po? Itong mga unbelievers ay wala po silang business. They are not in the rightful position to know what's going on inside the church because in the first place, hindi pa nga nila kilala ang ating Panginoong Hesukristo. Why should they know? It's the reputation of Christ that is at stake. It's the reputation of the gospel that is at stake. So kung merong mga kabigatan na nagaganap dito sa church, uupuan ito ng mga tao ng Diyos, tunay na born again, at i-resolve na ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Now, hindi po ako naniniwala for a second na meron pong batayan na ang isang local church ay magkawatak-watak. Mabroken ang relationship na tunay na nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Marami pong, perhaps hundreds of ways na hahamunin ang isang iglesia sa mga issues na mangyayari.
Perhaps there are hundreds of ways. But you know what? There are also hundreds of solutions mula sa salita ng Diyos. Sapagkat kumpleto po ang banal na kasulatan. And one of them is humility, to ask for an apology, to own the mistake, sapagkat ang lahat po ay nagkakasala. Kahit ang pastor ay nagkakamali. At meron ngang mga kapatiran na talagang very good intention na sasabihin sa pastor na mukhang hindi ako sumang-ayon sa sinabi ninyo last Sunday. Now, last Sunday I mentioned about science versus the Bible. Yeah, sa Sunday school. And that was not my intention, but for that brother, it appeared that I was anti-science. Hindi po tayo anti-science. But the point is, ang science ay hindi po dapat mag-claim ng infallibility dahil sa maraming pagkakataon ay sablay ang science. Binanggit ko yan last Sunday. So, while we thank God for science, na binigyan ng Panginoon ng knowledge yung mga taong iyon, but we do not treat science as the ultimate authority. Hindi infallible ang science. So, it appeared sa brother na yan na I was anti-science, which is, sabi ko, salamat sa Panginoon. I took the correction wholeheartedly. Salamat dahil yun, meron palang nagkaroon ng ganong impression. And then, i-correct natin publicly. We are not anti-science. Hindi po tayo yung tipong faith healer na bawal magpagamot, bawal bumili ng gamot kasi manalig lang tayo sa Panginoon at magpipray tayo. Hindi po tayo ganyan. Dahil ang Diyos talaga ay gumagamit din ng mga gamot. Ginagamit din ng Panginoon ang mga gamot. But every time we take medicine, ay dapat sabihin natin na, Lord, ang aking tiwala ay nasa inyo. Naway gamitin ninyo ang gamot na ito na magkabisa sa aking kalagayan. So, when the unbelievers learn that we have disputes inside the church, na hindi po natin malulutas-lutas in a biblical way, ay sasabihin po ng mga unbelievers na wala naman palang pinagkakaiba. They talk about being born again. They talk about growing and maturing in grace. Pero walang pagkakaiba sapagkat they act the way we do. And we act the way they do. Wala pong difference. Again, ang pinaka-instrumento talaga na ginagamit ni Satanas para sa pagwasak ng isang iglesia, bukod sa heretic doctrine, ay itong contentions and divisions, disagreeable spirit. At huwag po tayong pumayag sa ating sarili na magiging katulong tayo ni Satanas sa pag-destroy ng church. And every time na meron pong misunderstanding, let us be resolved na hindi tayo magpagamit bilang instrumento ni Satanas na ang iglesia po ay mawasak at magkabahabahagi. What's the difference between the believers and unbelievers? Actually, wala namang difference. Fellowship, meron din silang fellowship, meron din silang bonding. Pagtutulong-tulungan, kung merong nangangailangan, ginagawa din nila yun. At minsan nga, talo pa nga ang mga Christians eh. Di ba? Ginagawa din nila yun. But what's the difference sa mga believers and unbelievers? The difference is, we have been forgiven from all of our sins. And because we have been forgiven, we are also able to forgive others. That's the difference. We have been forgiven, and we should act like forgiven people. Ang ating kinikilos ay dapat nagmamanifest na tayo nga ay pinatawad na nga ng Diyos. That's what differentiates us from the rest of the world. Pero hindi po tayo makakapag-expect sa mga unbelievers na lumapit sila kay Kristo para sa kapatawaran, we are not able to reconcile with one another and to forgive one another. What's the credibility of the church to preach about forgiveness? That all of our sins may be forgiven past, present, and future. And then ang mga contentions inside the church ay hindi ma-reconcile, hindi ma-settle. Nakuha po natin. May example po ang ating Panginoon, John chapter 13 verse 1. Now take note, sa John chapter 13 verse 1, sino ba itong mga tinutukoy niya ng mga disciples? I would say na itong mga disciples na ito ay stubborn, unbelieving,
Poor in understanding. Poor in understanding. Kababago lang na pinadami ni Jesus yung 5 tinapay at 2 isda. And then later, nung sumakay sila sa bangka, nagtatalo-talo pa sila. Kaya siguro sinabi ni Jesus yun kasi hindi tayo nakapagdala ng tinapay. Nakalimutan nila na si Kristo nga ang nagpadami sa tinapay. You see how poor and dull of understanding they are. But despite their faults, their failures, and their foolishness, ano po ang turing ng Panginoon sa kanila sa John 13 verse 1? Bago magpista ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang ito patungo sa Ama. Yamang minahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Pero sino ba ang minahal ni Kristo? Hindi sila mga perpektong mga tao. Di ba? Ang dami nilang mga faults, ang dami nilang mga failures, ang dami nilang mga foolishness. They were men of little faith. They were slow to understand. But then Jesus Christ loved them until the end, despite their faults and failures and foolishness. Tinuring talaga sila ng Panginoon na may pag-ibig. Tinuring sila ng Diyos as if they did not have any fault, failure, or foolishness. Now, John chapter 13, verse 34. It's still in the same context of John chapter 13. Ang sabi po ng ating Panginoon, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Di ba? It is in the same context of John chapter 13. Paano natin mahalin ang isa't isa? Just as I have loved you. Now, how did Jesus Christ love His people? He loved them until the very end, despite their faults, despite their failures, and despite their foolishness. No wonder kung bakit sa kabila ng information na natanggap ni Pablo, tinawag pa rin sila ni Pablo na brethren. Meron pong isang song na meron pong isang pangyayari na inspiration ng isang song. Merong isang black African girl, sorry for the word black, although alam natin na black sila, pero politically wrong daw yan. African girl na maliit yung katawan ng bata, pero karga-karga niya yung kanyang bunso na parang merong, I don't know if I remember it right, parang merong disability. Na malaki yung kanyang bunsong lalaki, talagang burden, pero karga-karga ng batang babae na yon. And then tinanong siya ng isang missionary, hindi ka ba nabibigatan? Hindi ka ba nabibigatan sa karga-karga mong bata? Ang sabi ng batang babae, he ain't heavy, he's my brother. He's not heavy, he's my brother. At yun po ang inspiration ng song na naging popular, yung song na he ain't heavy, he's my brother. Now, tinawag pa rin sila ni Pablo na brethren, mga kapatid, despite the negative report na natanggap po ni Apostle Paul. And it should be our attitude despite our brothers' faults, failures, and foolishness and weakness. They ain't heavy. They are our brothers in the Lord. We will love them just as Jesus Christ loved them. And our love for them, despite their failures, faults, and foolishness, our love for them should be until the very end. At merong division, meron pa bang rason na ang misunderstanding ang mag-cause ng schism, splinter, and division? Where is the love like the love of Jesus Christ that should be given to the brethren until the end? Why do we feel so heavy in our heart? Kung merong pangyayari to the point na ang resolution is to leave the church and look for another church. If that girl na maaring hindi pa nakakilala sa Panginoon ay merong ganong sentimento, he ain't heavy, he is my brother. What about us? Na nakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, nakatanggap ng unconditional love mula sa Diyos.
na despite our failures, foolishness, and weaknesses, Jesus Christ loved us to the very end. So we are commanded by Jesus Christ to love one another just as He loved us. Verse 35, karugtong pa rin ito. Anong sabi ng Panginoon sa verse 35? Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So this is the result. This is the result of love to the brethren. By this, ano yung this? Yung loving the brethren until the very end. Despite failures, foolishness, and faults, love one another. This is the command. By this shall all men know that you are my disciples. At mga kapatid, kung ang mga salitang ito ng ating Panginoon ang susundin ng lahat ng mga churches, wala tayong maririnig na mga divisions and schism or state of confusion and contention sa mga Bible-believing church. Nabanggit ko last Sunday na mayroong church na nagtatalo-talo dahil sa kurtina. Baka ay nagtatalo-talo din ang mga kapatiran kung ano ba ang gagawin natin sa second hymn. Mananatili bang nakatayo ang mga brethren or pauupuin? Meron pong confusion. Kinabukasan pa lang, kakapipreach ko lang last Sunday, kinabukasan may mga ganong pag-uusap. Dapat po tayong pagtayo lang yan at pag-upo during the second hymn. So, hindi po natin papayagan na yung mga ganong usapin. Ay, application ka agad, no? At ano yung application natin? Ay, magkakaisa na tayo, one page na tayo. Sa second hymn ay iuupo tayong lahat. Para naman yung mga hinahamon sa mga gout dyan at mga rayuma and arthritis ay maibsan man ng kaunti yung kanilang pag-aagonize na tatayo pa rin sa second hymn. After all, it's not our sitting or standing that matters. What matters is our singing from the heart to the Lord. Diba nakuha natin? Sana po ay hindi po tayo, hindi natin papayagan na merong mga ganoong mga issues na sumusulpot na merong strong-willed personality na talagang i-insist na dapat ganito. Kasi nga, para magising yung mga tao. Wala na. Ang isang maliit na bagay, ang siyang dahilan na nagkukos na ng mga schisms and divisions. Now, as a practical advice, kung kinakailangan talagang umalis ang isang miyembro at lumipat sa isang church, sa another church, siguraduhin natin na ang rason ay biblical. Siguraduhin natin na biblical ang rason, pero kung relational lang, that's an invalid reason. That's an invalid reason. You are not doing the work of Christ. You are not doing the will of the Holy Spirit. And the will of the Holy Spirit is to reconcile and to settle differences in the church. At kung ang rason po natin ay biblical, siguraduhin po natin na aalis tayo na tama ang ating relationship with the pastor and with the people. And that means do not go out while telling other people about your perceptions that could malign the Church of Christ and that could cause turmoil. Ayon pa kay A.W. Tozer, ang makaka-relate nito yung mga mahilig sa concerto. Ang concerto, ito yung piano na maraming piano. Concerto, sasagot-sagutan yung I've watched concerto, 2 pianos lang. Maganda yung concerto na maraming piano na magsasagot-sagutan. Ang gandang pakinggan yan. Sa pag-tune up ng piano na yan, meron lang iisang standard ng tuner. Anong mangyayari kung i-tune up daw yung isang piano pero ibang standard ang ginamit sa pag-tune up? 1/2 point lower yung pitch or 1/2 higher. Tune up daw pero iba-iba ang standard. Anong mangyayari kapag ipi-play na yon? Disaster! Sa loob ng church, sino po ang ating tuner? Si Kristo. Si Kristo po ang standard ng salita ng Panginoon. Ang standard, hindi po personality, hindi po opinion ng tao, hindi opinion ng kanino man ang ating standard. Sa pag-tune ng mga sintonado na mga aspeto ng church. Diba? Tune up yung gitara .
Sa guitar concerto din, dapat ay isa lang yung standard ng tuner para hindi po tayo magkakagulo-gulo. And the standard is not human personality. The standard is God, our Lord Jesus Christ. When we turn away our focus, when we turn our focus away from Christ to personality, ito na po ang mangyayari. Ay talagang magkakawatak-watak ang iglesia. At katulad ng piano concerto or guitar concerto na hindi nagkakasundo sa standard of pitch, noise lang yan, hindi yan harmony. That's noise. And divisions in churches can be noisy. Talagang noisy yan. And the reputation of the Lord Jesus Christ is always at stake. At ang ating loyalty ay na kay Kristo. At hindi po sa human personality. At delikado talaga kung magkakaroon po ng personality cults sa loob ng iglesia at sa loob ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. And most church conflicts actually revolve around personality issues rather than doctrinal issues. That's according to the survey na binasa ko po kanina. But we glorify the Lord Jesus Christ kung ang ating spirituality ay nakukontrol or kung ang kaniyang salita ay nagkukontrol sa ating relationship. Ang pagkakaisa po, katulad ng sinabi po last Sunday, ay trabaho po ito ng banal na espiritu. We can never produce unity. All that we can do is to preserve unity or to destroy unity. Dalawa lang ang magagawa natin. But to produce unity, we are not able to do it. The Holy Spirit is the spirit of unity at nagiging posible lang yan kung ikaw at ako ay merong union with Christ. Nagkakaisa kay Kristo. But church unity must be preserved. Ephesians chapter 4, verse 3. Unity is the supernatural work of God. It must be preserved. Ang sabi po dito, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Now, dapat tayong mag-ingat na hindi po natin i-destroy ang pagkakaisa na nilikha ng banal na Espiritu. Kung saan ang banal na Espiritu ay namumuno, meron pong pagkakaisa. Yun ang sinabi ng Ephesians chapter 5 verse 18. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 18, be filled with the Spirit. Ephesians chapter 4 verse 31. Ang sabi po ng Ephesians 4:31, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasalanan. The truth is, dahil nandito pa tayo sa laman, meron pang remaining sin. We are always in danger of conflict and division. Naghahanap si Satanas palagi ng paraan upang hatiin tayo at wasakin ang iglesia ng Panginoon. Kaya ni-remind ni Pablo sa Ephesians chapter 6 that our striving is not ultimately with the flesh and blood. Our striving is against principalities and powers. When we are divided, kung tayo ay nahahati, we cease to function together as one. Hindi na tayo makakakilos bilang isang katawan. At ang testimony natin bilang isang iglesia ay magiging kasuklam-suklam sa harapan ng mundo. But when we dwell together in unity, tayo po ay magniningning sa ating patutuo sa harapan ng mundo. Ang ating pagkakaisa, yun po ang pinakamaningning na display ng pag-ibig ng ating Panginoon. Colossians chapter 3 verse 12 hanggang sa 14. Colossians chapter 3 verse 12 hanggang sa 14. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. You see, tolerance, patience. Pagtiisan ninyo ang isa't isa
At kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. And that kind of unity is worth contending for. That kind of unity. Pero gaya ng sinabi ko kanina, our unity must be based on truth. One standard. At kung meron nang nagpupromote ng heresy at ayaw i-deal for the sake of organizational unity, that's not Christian unity. Ayon pa kay J.C. Ryle, which I quoted last Sunday, that unity is the unity of hell. It comes from hell. That kind of peace does not come from heaven. It comes from hell. But the unity that is based on the truth is worth contending for. At nawa po ay pakinggan po natin ang sinabi po ni Apostle Paul, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. And that is why the Word of God should be our guide. Sola Scriptura. At ang ating effort to reconcile differences in the church ay nagpapatunay yan kung meron ba talaga tayong pagpapasakop sa salita ng Diyos. Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, ganito po ang beauty ng iglesia ng Panginoon. Hindi po ang mga Christians nagkukunwari na wala talagang conflict na nangyayari sa church, wala talagang misunderstanding. That is hypocrisy. Yes, there are. But why is our church still intact all these years? Despite misunderstandings over matters of different opinions, bakit nagpapatuloy pa rin? It's because of the grace of God working in us. Nakasumpong tayo ng tunay na kapatawaran mula sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Binura ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pinatawad, dinamitan ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil dyan, meron ng bagong puso. Puso na wala ng pagkukunwari at puso na wala ng pagkamuhi laban sa isa't isa. Puso na handang magpatawad dahil pinatawad na ng Diyos. And this is the beauty, and this church, praise be to God, is a testament of a church that is harmonious and that is forgiving as Jesus Christ has forgiven us. At nawa ay ma-preserve ito, mapanatili ito, at tayo ay maging maingat hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. At mga kaibigan, this is the beautiful picture of God's family. Opposite sa mundong ginagalawan mo, nang lahat ng puot at galit ay tinatamnan ng kawayan, walang kapayapaan, nag-uunahan sa isa't isa ng pataasa ng bangko. Pero ang Biblia ay nagsasabi, consider others as better than you are. This is the church of Christ. This is the glory of the church of Christ. Don't you want it, my dear friend? Repent of your sin. Talikuran lahat ng makamundong association and come to Jesus Christ and be with His people. Receive His forgiveness by His blood and trust in His righteousness upang ikaw ay mapatawad ng lubusan at maligtas sa harapan ng Panginoon. Now do it today, for tomorrow may be too late. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa practical message na ibinigay niyo sa amin sa umagang ito. Salamat sa knowledge na ito. At itong knowledge na ito ay naway tumagos sa aming kaluluwa, sa aming puso at ipamuhay po namin ito. Tulungan ninyo kami bilang isang iglesia. Wala talagang reason na mananatili ang strife and contentions and division at hindi ma-resolve. Walang reason. It's because we have your word to guide us at kami ay nagpapasakop sa inyong salita. Tulungan ninyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.